Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa darating na linggo, ay gugunitain natin at ipagdiriwang ang pag-akyat ni Jesus sa langit, o mas kilala sa tinatawag na the Ascension of our Lord. Matapos ang linggong iyon, ay atin namang ipagdiriwang ang kapistahan ng Pentecostes, kung saan ginugunita natin sa kapistahang ito ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Kaya bago pa man dumating ang mga dakilang araw na ito na ating ipagdiriwang, ipinapakilala na sa atin ng mga pagbasa ngayon ang Espiritu Santo. Sino nga ba ang Espiritu Santo? Sa katuruan ng simbahang Katolika, tinuturing na ang Espiritu Santo ay dakilang hindi kilala, the great unknown. Bakit? Dahil ang Espiritu Santo ay dakila bilang Diyos, katulad ng Diyos Ama at katulad ng Diyos Diyos Anak. Siya ang ikatlong persona sa banal na Santatlo. Dakila siya bilang Diyos. Sinasabi rin na hindi kilala sapagkat kung ating susuriin ang banal na tipan, iilang beses lamang mababanggit ang salitang Espiritu Santo. Kung hindi pa nga sa Panginoong Jesucristo, hindi natin malalaman na meron palang Espiritu Santo. Kaya ngayon pa lamang, sa mga pagbasang ating napakinggan, ipinapakilala sa atin ang Espiritu Santo na may kaugnayan sa kanyang tungkulin o gampanin sa atin. Ano-ano nga ba ang naidudulot ng Espiritu Santo sa atin? Ano-ano nga ba ang kanyang tungkulin? Yan ang nilalaman ng tatlong pagbasa na ating napakinggan. Una, narinig natin sa aklat ng mga gawa ng apostol. Sabi rito, ipinalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus at ipinatong nina Pedro, Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Sa unang pagbasa, ipinababatid sa atin na ang mga hinirang na magpapatuloy sa gawain ng Panginoon ay hindi mapipili kung wala ang paggabay ng Espiritu Santo. Kaya sa unang pagbasa, ipinababatid sa atin ang unang tungkuling na idudulot ng Espiritu Santo. Ito ang gumagabay sa mga humirang. Ikalawa, narinig natin sa liham ni Apostol San Pedro sa ikalawang pagbasa ang mga katagang ito.
Si Kristo ay namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Kung ating ngayong susuriin, ang isa pang naidudulot ng Espiritu Santo ay ang pagkakaloob ng buhay. Sa makatuwid, siya'y bumubuhay sa mga patay. Pero ang tinutukoy na patay, hindi yung pisikal na kamatayan, kung hindi ang espiritual na kamatayan. Ikatlo, mismong si Jesus sa Ebanghelyo, sa kanyang pagpamamaalam, nabanggit niya sa mga alagad, dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan. Sa pananalita ni Jesus, minumula tayo na ang ikatlong na idudulot ng Espiritu Santo bilang tungkulin ay ang pumapatnubay sa mga pinagkalooban. Kaya kung ito pala ngayon ang naidudulot ng Espiritu Santo, gumabagabay, bumubuhay, at pumapatnubay, ang tanong, anong saysay nito sa akin bilang isang mananampalataya? Alalahanin niyo mga kapatid, na mismong sa Ebanghelyo binigyan diin ni Jesus. Anong sabi niya? Nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Nang tinanggap natin ang sakramento ng binyag, ang bawat isa sa atin ay tumanggap ng Espiritu Santo. At habang tayo namumuhay sa estado ng grasya, ang Espiritu Santo ay nasa sa atin. Kaya nga kapag tayo ay natitipon para manalangin, mapapansin niyo na ang batik ng pari sa inyo ay sumainyo ang Panginoon. Dahil tunay na ang Panginoon ay sumasa inyo. Ayon mismo sa turo ni Jesus na ang Espiritu Santo nananahan sa atin. Subalit tandaan natin na kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan, lalo na kapag ang kasalanang ito ay mortal, ang Espiritu Santo ay lumilisan sa atin, nawawala sa atin. Babalik lamang siya kung tayo ay hihingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal. Kung gayon na ang Espiritu Santo nananahan sa atin, pagsumikapan natin na huwag natin siyang paalisin sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan, bagkus patuloy dapat tayo namumuhay sa kabanalan o sa estado ng grasya, upang sa gayon, ang tatlong na idudulot niya ay mapakinabangan natin. Halimbawa, una, napulot nating aral ng Espiritu Santo ay gumagabay. Hindi ba mga kapatid, na araw-araw tayo ay gumagawa ng mga desisyon sa buhay? Hindi ba araw-araw kailangan nating magpasya sa ating mga gawain at gagawin?
Paano ka nakatitiyak na ang pagpapasya na gagawin mo, na ang desisyon na gagawin mo, ang kinahihinatnan ay palaging tama? Mangyayari lamang yan kung dudulog ka sa Espiritu Santo upang ikaw ay gabayan. Kaya nga ang isa sa mga panalangin nating napakaganda sa Espiritu Santo, sinasabi natin, "Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love." Nais natin ang Espiritu Santo sumaatin upang sa ganon, tulungan tayo na sa bawat desisyon at habangin na ating gagawin, ang kahihinatnan ay palagi ang makabubuti sa atin at makabubuti sa iba. Hindi yung pagkakamali at pagkakasala. Ikalawa, nabanggit sa atin ng Espiritu Santo ay dumudulot o bumubuhay. Sa papanong paraan ito nangyayari? Sa isang tao na may ugnayan sa Diyos katulad ninyo, nagdarasal, nagsisimba, buhay ang Espiritu Santo sa inyo. Subalit may mga kapatid tayo at alam nyo yan, minsan kapamilya natin, minsan kamag-anak natin, minsan kapitbahay, kaibigan, kakilala, kasama sa pinapasukang pagawaan, mga taong nawawala ng pananampalataya at nawawala ng pag-asa. Hindi nagdarasal, hindi nagsisimba. Sila ngayon ang nangangailangan rin ng Espiritu Santo upang sila ay muling buhayin. Kapag tayo ay dumudulog, lumalapit sa Espiritu Santo at hinihingi ang kanyang tulong, ang Espiritu Santo ang siyang hihipo sa kanilang isipan, sa kanilang puso upang magbagong at mapanumbalik sila sa pananampalataya, pag-asa at paglilingkod sa Diyos. Ikatlo, nabanggit rin sa atin at napulot natin na ikatlong na idudulot ng Espiritu Santo ay pumapatnubay. Mga kapatid, tatandaan natin na sa buhay na ito, tayo ay naglalakbay. Ninanais ng Diyos na sa paglalakbay natin, hindi tayo mapariwala, hindi tayo mawala ng landas, bagkus patuloy na tumatahak sa daan ng kabanalan na ang patutunguhan ay ang tahanan ng Diyos. Ang Espiritu Santo, isa sa kanyang tungkulin, ay patnubayan tayo na hindi mawala sa landas. Mangyayari lamang ito kung tayo rin ay dumudulog sa Kanya at humihingi ng tulong na kapag tayo ay nawawala ng landas, ibabalik niya tayo. Na kapag tayo ngayon ay nahihirapan sa paglalakbay sa buhay, tutulungan niya tayo. Yan ang ginagawa ng Espiritu Santo sa mga taong lumalapit at dumudulog sa Kanya. Yamang napagpulutan natin ng tatlong konkretong tungkulin o gawaing na idudulot ang Espiritu Santo. Sikapin natin ngayon na magkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan at relasyon sa Kanya, upang sa gayon, habang tayo ay nandito sa lupa at naglalakbay, patuloy niya tayong gagabayan, pagkakalooban ng buhay at papatnubayan upang tiyakin na isa lang ang ating patutunguhan, walang iba
ang tahanan ng Diyos Ama sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.